Hello guys, yan. So meron tayong vlog, Honda Jazz. So ito guys sa CVT, minsan nagdadrag yung takbo niya. So yan, yan yung solenoid niya, lilinisan natin yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis yan guys. So napakadali lang naman yan. So yan yung kadalasan guys, pagka madumi na yung solenoid na yan, so magkakaroon talaga siyang drag. So yung unang tinanggal ko dyan guys, yung socket nya, dahil yung air filter housing nito conversion na siya. So yan, napakadali lang naman yan. Kapag natanggal na yung tatlong socket, so mga dipindot lang yan. Pag natanggal na yan, so magtatanggal na tayo ng mga G's. So paikot yan. Tapos yung bracket ng harness, so merong G's yan, tatanggalin rin natin yan. Yan, so pwede nyong i-DIY ito, napakadali lang naman ito. So gagamitan nyo lang ng socket wrench na 10mm, tapos extension. Tapos guys, kailangan rin ng 10mm na combination wrench. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ito guys, napakadali lang naman. Yan, so natanggal na natin yung mga tornilyo guys. Tutuklapin lang naman yan. So dahan-dahanin nyo lang dahil mayroong gasket yan. So para hindi masira. Yan. So dahan-dahanin lang yan. Yan, so yan na yung solenoid valve nya. So yan guys yung mga tubo nya. So merong mga o-ring yan. Yan, so merong naiwan. So doon yan nakakabit guys. Tatanggalin natin yan para pagka sinalpak sabay-sabay na siya. Yan. So ito guys, ito lang naman yung unang gagawin natin pagka nagkaroon ng drag yung mga pagka binabiyahe na natin. So ito lang yung unang gagawin para napakamura lang ng ating gagastusin, or pwede nga i-DIY nyo. Yan, so yan yung mga G's na yan, tatanggalin natin yan. So paikot yan. So kadalasan kasi guys madumi. So yung iba naman pagka talagang nagawa nyo na lahat, napalitan na ng fluid, so na-dialysis na, tapos nalinisan na to, so kailangan na natin na dalhin sa transmission specialist yung gumagawa ng mga automatic. Yan, so ganyan yan guys. Yan, madumi yan. Yang mga nakita nyo dumi yan. So yan yung lilinisan rin natin. Madudumi na siya.
Yan, ang dumi. So merong strainer yan dyan. So isa to guys kung bakit nagkakaganon. So hindi na natin tatanggalin tong strainer dahil malutong na siya, baka masira pa. So ang gagawin na lang natin, bubugahan na lang natin ng cleaner. So para malinisan, tapos mabilis kasi guys matuyo pagka binugahan ng cleaner. So ito rin, so medyo makunat lang yan guys dahil merong o-ring. So kailangan na maayos yung o-ring dahil pagka manipis na yung mga o-ring, so singaw na yung pumping nya. So isa yon kung bakit nagkakaroon din ng delay, drag. Yan. Yan. So yung mga butas guys, kailangan mga malilinis yan. Yan. So lilinisan na natin. Yan. So yan guys, yung mga passage na yan, yung mga marka na yan, kailangan natin malinisan yon. So gagamitan lang natin ng liya na napakanipis para matanggal yung mga dating marka. So ito, bubuga na lang din natin to. So yan, okay pa naman. Okay pa yung mga o-ring nya. So ito guys, binuga na natin to, ibabalik na natin. Yan. So niliya ko na yan ng napakanipis na liya para matanggal yung mga dating pinaglapatan. Yan. So napakadali lang naman guys. So ang paghigpit nito guys, kailangan balanse sila. So kailangan kabilaan yung paghigpit para pantay na pantay talaga. So tapos kailangan din ng saktong higpit lang din dahil aluminum lang to. So madali itong mabasag. So kailangan na tapat yung paghigpit. Yan, ganyan dapat guys. So saktuhan lang na higpit yan guys. Yan, okay na. So ikabit na natin tong mga tubo nya. So mayroong mga o-ring yan guys.
So lagyan nyo ng padulas para hindi sumala yung o-ring. Lagyan nyo ng CVT fluid o grasa, basta yung napakanipis lang para mas maganda yung lapat ng o-ring. Yan. Yan, so okay na. Lalagyan na lang din natin ng padulas itong mga o-ring nya dito sa ibabaw, para pagka isinaksak natin dun sa transmission nya, so hindi sumala yung mga o-ring nya. Yan, okay na guys. Yan. So ikakabit na natin. So yung dating gasket guys, lagyan nyo lang ng napakanipis na sealant. So ikinabit na natin. Yan. So dahan-dahanin nyo lang guys, dahil baka malaglag yung mga tubo na isinuot natin dito sa solenoid. So kailangan lapat na lapat yan. So lalagyan na lang ng tornilyo yan, tapos higpitan na lang din. So yung paghigpit nito guys, kabilaan rin. So kailangan pantay sila. So ito guys, minor lang na gawain to pagka ganitong nagdadrag yung takbo. So minsan pa nga nagbiblink yung ilaw ng D sa loob pagka itinakbo nyo na. So isa rin to. So ito lang din yung unang gagawin, lilinisan lang muna yung solenoid. So at least guys, naipakita ko sa inyo kung paano magbaklas, tapos maglinis ng solenoid valve ng Honda Jazz. So para hindi nyo maisip na napakaselan nitong gawin, ito tutorial natin. So malalaman nyo kung paano. Yan, okay na. So ayan guys, pinas forward ko na para mas mabilis. So ikinakabit na lang naman na yan. Yan. So at least pinakita ko sa inyo kung paano yung pinakang paggawa. Yan. So paandarin na natin to guys. So subukan na natin. So ito na, start natin. So subukan natin guys yung cambio nya. So para mag-circulate. So ito guys, ito lang naman yung basic na ginagawa pagka ganun yung problema. So ayun, tumino naman. So yun lang, sundan nyo lang tong video ko na to guys
para malaman nyo at para makita nyo kung paano maglinis ng solenoid valve. Yan. So like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. So maraming salamat sa inyo guys.